Magandang umaga po sa ating lahat mga kabayan. Nandito tayo ngayon sa barangay Sapang Uwak dahil invited tayo mga kabayan. Isa tayo sa magiging guest speaker sa graduation dito sa high school ng Sapang Uwak. Hi, good morning po. Hi. Para walang init. Good morning, good morning, good morning. Ayos ah. Ina-acknowledge po namin ang pagdating na ating guest speaker, Ma'am Lori. Good morning po. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Hi po. Oh, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you. Thank you. Good morning. Sa araw na ito ay ating masasaksihan ang araw ng tagumpay para sa mga mag-aaral sa ika-12 at ika-10 baitang. Ito ang kaunang palatuntunan ng pagtatapos sa mataas na paaralan ng Sapang Uwak High School, PAS 2025, na may paksang diwang henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas. Ang bawat hakbang ay simbolo ng pagsulong, pag-abot sa bagong mithiin. Kung kaya't ating tunghayan at bigyang pugay ang mga mag-aaral na magsisipagtapos ng kanilang pag-aaral sa ika-10 at ika-12 baitang, mga mag-aaral na may karangalan kasama ang kanilang mahal na magulang, butihing guro at mga panauhing pandangal para sa processional.
ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, sa araw na ito ng pagtatapos ng aming mag-aaral, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong kabutihan at gabay sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Maraming salamat po sa lakas, talino at syagang inyong pinagkaloob sa amin upang marating ang araw na ito. Kami po ay nagtitikot ngayon hindi lamang upang ipagdiwang ang aming tagumpay, kundi upang kilalanin ang inyong dakilang papel sa aming buhay. Kayo po ang tunay na dahilan kung bakit kami naririto, buo, ligtas at matagumpay. Dalangin po namin na patuloy ninyo kaming gabayan sa susunod na ito ng aming buhay. Pagpalain ninyo ang mga magulang, estudyante, guro, panaong tagapagsalita, mga bisita, at lahat ng naging bahagi ng aming paglalakbay. Naway maging inspirasyon at liwanag kami sa iba. Dala ang mga aral sa buhay na aming natutunan. Samahan niyo po kami sa buong programa ng aming taunang pagtatapos. Naway maging payapa, makabuluhan at puspos ng pasasalamat ang aming pagdiriwang. Lahat ng ito ay tinataas namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ating mga panauhin, ating ding pakinggan ang simple at makabuluhang mensahe mula sa ating masipag na punong barangay ng Sapang Uwak, Honorable Solis Palo. May maraming kamayo at yung pong ating brothers McDory nandito po napasalamat tayo sa kanya dahil nandito po siya at saka po yung ating mga teachers ngayon nandito na sayang sumusuporta sa mga bata sa pagod pero hindi po sila sumusuko at huwag kayo mag-alala kayo mga bata kasi ginagawa ko ang parang bilang barangay captain para sa inyo kasi dito ko lang mababanggit po sa inyo ang lahat ng ito konting bagay na lang yung pong gusto kong makita sa inyo yung may matapos sa atin at makapagtrabaho. Kasi nag-usap na po kami ni Senador Lapid, matapos na po yung daan, ito na lang yung banda dito, kaya sinasabi ko sa inyo, umakasenso yung barangay. At gusto ko, para makita ninyo ang legacy ng ating pinagdaanan. At saka yung mga teacher natin, pinagsikapan ko na magawa yung daan para tuloy-tuloy yung pag-akyat nila. Kahit sa pagbaba, wala na sila magiging problema. At sa nakaraang panahon, nahihirapan yung mga unang teacher. Pero ngayon, konti-konti, napabawasan ang kanilang mga problema. At ang problema na lang natin, hindi pa sapat ang tubig na ibinigay ng ating company, hindi pa sapat yun. Gagawa tayo ng paraan para sa tubig ng mga teacher, tubig na yun, mag-aaral, at saka sa buong barangay. At nagpapasalamat din ako sa araw na ito. Gusto ko, kayong mga kabataan, kailangan may matapos sa atin. Kasi nag-uusap kami sa baba, ito na lang ang barangay na walang natatapos na college. Kaya pakiusap po, kayong mga magulang, huwag ninyong itaguyod ang ating mga anak sa pagkakarbon, pag-uulin. Kailangan supportan natin ang ating mga anak sa pag-aaral para sila yung ating inspirasyon sa buhay. Kasi tayo mga magulang, wala naman tayo tinapos, wala tayong pinagmamalaki. Sa mga anak natin, walang natin ipuos ang tulong para sa kanila. Para pagdating ng panahon, mayroon din po silang tawag doon, idolo, titulo,
sa buhay. Tulad ng mga teacher natin. Kaya tinuturuan tayo ngayon ng ating mga teacher para matapos tayo. Pasalamat kayo mga kabata sa panahon na ito. Gobyerno ang nagpapaaral sa atin libre. Pero noong unang panahon walang libre. Kaya huwag ninyong sayangin ang 40 na year na ito. Kailangan matapos kayo. At mahalin ninyo ang inyong mga magulang, mahalin ninyo ang inyong mga teacher dahil sila yung pangalawa ninyong magulang. Nagpapasalamat ako sa araw na ito sapagkat may nagtatapos na naman ng high school tapos nasa ibaba na first year college na kayo. Kaya yun ang pakiusap ko. Tapusin ninyo ang pag-aaral. Tingnan nyo ako, medyo nalulumo yung pakiramdam ko. Kaya sabi ko pa nila Rhea at saka kay Rose, tapusin ang pag-aaral. Dahil nandun na kayo, sabi ko sa kanila, bilang lolo ninyo, siportahan ko kayo sa financial para hindi kayo maghirap. Kaya kayo, bilang advice sa inyo, tapusin lang, yun lang ang pakiusap ko para may pagmamalaki tayo sa ating barangay na mayroong nakatapos. Huwag po na kayo makipagligawan. Itabi muna ninyo yan. Totoo ito sinasabi ko. Kasi nakikita ko, pagkatapos ng high school, may asawa na. Tapos gusto bumabalik sa school. Paano ka pababalik? Nakatali ka na. Kaya pakiusap, kung gusto ninyo matapos, huwag muna yung live na yan. Yun lamang po. Maraming salamat sa mahal nito. Maraming salamat po, Pastor Liz, sa inyong makabuluhang mensahe para sa ating mga mag-aaral. Dumako naman tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating palatuntunan ngayong araw, ang pagpapakilala sa mga magsisipagtapos. Inanayahan ko si Ma'am Ellie Joy Corralde, tagapayo ng ika-12 balitang, at Ma'am Jella Rose Salonga, ang tagapayo sa ika-10 balitang. Gayun din ang presensya ng ating putihing pulong guro na si Ginoong Vince Edward D. Manalo upang ibigay ang bating pagpangga para sa mga mag-aaral sa ika-10 at ika-12 balitang. To our school head, Mr. Vince Edward D. Manalo, I have the honor to present to you the candidates for completion for school year 2024-2025 of Sapang Uwak High School, of whom 6 are male and 5 are female. A total of 11 grade 10 Asito completers. I hereby certify that they have satisfactorily completed all the requirements of secondary education of the K-12 basic education curriculum prescribed by the Department of Education. By the authority vested in me by the Department of Education and the Division of Pampanga, through the School Division Superintendent, upon my recommendation as school head of Sapang High School, that you have satisfactorily completed the K-12 basic education curriculum as prescribed by the Department of Education. I hereby confirm you completers of Sapang High School this 14th day of April 2025 at Sapang Uwak, Pampanga, Philippines. Congratulations. Balagbat Erwin B.
Hindi mo na napansin si sir mo. Muli, Lilian D. Congrats po. Congrats, anak. Inanyayaran ko po si Ma'am Evelyn Santiago upang samahan ang mga grade 12 students or graduates sa kanilang pag-awat sa kanilang mga sertipiko. Mula sa grade 12 Rizal, Duyan Raymond G. Congrats. Congrats po, Nay. Gutierrez Mars Kirin. Congrats. Kirin Greg T. Congrats. Congrats, Nay. Lansang Angel S. Balombong Cyrene A. Congrats. Basilios Erica D. Lansang Rosie P. Congrats. Layo Burak. Reyes Mariet D. Bye. Muli, congratulations, graduates and completers. At sa bawat pagtatapos, may isang taong inaanyayahan upang tumalakay sa ating paksa at magbigay inspirasyon na rin sa bawat isa sa atin. Upang ipakilala ang ating panauhing tagapagsalita para sa umagang ito, aking tinatawagan si Ma'am Hazel Palabasan upang formal na ipakilala ang ating panauhin ngayong araw na ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Isang malaking karangalan at kasiyahan para sa amin na maipakilala sa inyo ang ating panauling tagapagsalita ngayong araw. Isang tao na may dakilang dedikasyon, karunungan at malasakit sa kanyang larangan. Ang ating tagapagsalita ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa marami sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay bukas palad at pagtutok sa kanyang kahusayan at serbisyo. Ngayong araw, tayo ay mapalad na makarinig mula sa isang taong ang karanasan
at pananaw ay tiyak na mag-uudyok sa atin, nilay, matuto at lalong pagbutihin ang ating ginagawa. Siya ay isang vlogger mula sa Pangasinan na kilala sa kanyang mga charity vlogs. Sa pamamagitan ng kanyang mga vlogs, nakabuo siya ng isang plataforma na hindi lamang nagbibigay aliw kundi nag-uudyok din ng inspirasyon at pagkakaisa upang matulungan ang mga kabuspalad sa ating bansa, lalo na sa barangay sa Pag-uwak. Kaya nang hindi na tayo magpatutik-tuntik pa, samahan ninyo akong batiin at bigyan ng isang mainit na pagtanggap ang ating iginagalang na panauling tagapagsalita, si Binibining Lori Aquino Talita. Palakpakan po natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Diyos ko, ako'y masaya at naluluha ngayon na nakikita ko kayo. Bago ko po simulan yung aking munting mensahe, yung aking mga karanasan nung ako'y nag-aaral, magpapasalamat po muna ako sa ating magsisipagtapos, sa ating mga magulang, mga guro, kay Honorable Solis Palo, sa ating PTA President, Ma'am Evelyn E. Santiago, and sa ating mapagmahal na OIC na si Service Edward D. Manalo, at sa ating lahat na bisita. Maraming salamat. Alam niyo po, nung ako'y naimbitahan bilang isang guest speaker sa araw na ito, para akong gusto kong uiiyak. Nagulat ako, sabi ko, kaya ko kaya? Baka yung aking beauty ay sa pagbablog lang. Pero wala akong choice, servants. Laban, kung laban. Sanay tayo sa kabundukan eh. Magsasalita lang naman, di ba? Tama? Okay. So, alam niyo po, nung ako ay grade school, hindi malayo sa tinatahak nyo ngayon kung ano kayo, kung anong mga paghihirap. Kasi alam niyo po, maniwala ba kayo na yung tinirahan nyo ngayon ay mas sahol pa sa tinitirahan ko? Maniwala kayo, hindi? Yes, laki akong bundok. Nag-aaral ako mula kinder hanggang grade 6, natapos ko po yun. Kailangan ko pong maglakbay ng 7 bundok bago ko po marating yung paaralan. Kaya niyo po yun? Kaya hindi? Kaya! Hindi pwedeng hindi kaya. Siyempre kakayanin po natin yung 7 bundok, lalakbayin natin para marating natin yung ating mga pangarap. Tama? Okay, kasi kung tumigil ako sa aking pangarap mga kabayan, sa ating pagtapos at sa lahat na nandito ngayon, wala ako ngayon dito sa harapan nyo. Tama? So alam niyo po, nandyan na yung hirap ng buhay, na minsan iiyak ka na lang, pupunta sa school na walang baon, pupunta sa school na walang kang kinakain. Naranasan ko po yun. Magbabaon ako mga kabay na walang ulam. Kaya dito sa mahigit 1.5 year dito sa Sapang Uwak, nakita ko po yung mga magulang kung gaano kahirap itaguyod yung mga anak nag-aaral bago sa ako'y natutuwa. Kasi yung aking mga magulang, alam niyo po, ang nanay ko, grade 6 lang ang natapos. Ang tatay ko, grade 1, hindi pa niya natapos. Pero awa ng Diyos, lahat kami nakapag-aral. O, di ba? So, lagi ko pong in-encourage habang nandito ako sa lugar nyo, yung mga magulang lagi kong sinasabihan, mga nanay, mga tatay, huwag kayong magsawa sa mga anak nyo suportahan. Yung mga anak yung masisipag sa pag-aaral, please, igapang nyo. Para yung hirap ng buhay na naranasan nyo ngayon, hindi na maranasan sa ating mga anak. Tama po ba mga nanay, mga tatay? Kasi alam niyo po, laging sinasabi, tinatandaan ko sa aking mga magulang, lalo yung tatay ko, napakasipag. Ano ba yung grade 1? Hindi pa natapos. Napakasipag.
Pero hindi namin nakaligtaan yung sinasabi niya sa amin na, anak, mag-aral kayo. Wala kami ibang ipabaon sa inyo na yaman, kundi yung makapagtapos lang kayo. So doon mga kabayan, habang naglalakad ako sa 7 bundok para na makarating sa paaralan na yon, lagi kong iniisip yon. Sa ulan, gusto para kong umiyak, Sir Vince. Sa ulan, sa init, tinataha ko po yun para sa pangarap ko. Which is pangarap niyo po din yun. Kaya nga kayo naghirap di ba? Alam ko kung gaano kahirap yung mga magulang nyo dahil sa mga pangarap nyo. Gusto ko po sa inyo lahat na sana makapag-aral kayo. Huwag niyong indahin yung hirap. Huwag niyong indahin na wala kayong baon. No. Indahin niyo kung paano kayo makapagtapos. Lahat ng hirap na yan, kapag natapos na kayo, baliwala yan. Mapapalitan ng kasiyahan. Ganon din kung anong saya na naramdaman nyo pagkatapos yung mag-aral. Ganon din yung ating mga magulang. Kasi yun na yung yaman na pwede yung ipabaon sa inyo. At hindi mananako ng kahit kanino. Tama. So nung ako'y nag-high school, buti nag-upgrade. Kasi naka-private school na ako, Sir Vince. No, napunta na ako ng malaking syudad na ilipat na kami ng aming mga magulang. Pero nandoon pa rin yung hirap. Kasi farmers ang aking mga magulang. Kaya hindi malayo sa akin, mga anak ko, na yung tumulong sa kapwa. Dahil relate ko po kung gaano kahirap manirahan dito sa kabundukan. Ganon pa man, sabi ko nga, ako'y nagulat na naging guest speaker. Sabi ko parang hindi ko kakayanin, pero wala akong inuurungan at inaatrasan. Bahala na. Nakita niyo naman, wala akong kudigo, di ba? Wala akong binabasa kasi kung ano lang yung laman ng puso ko, yun ang ibabahagi ko sa inyo. Okay? Kayo ba ay masaya sa araw na ito? Anong pangalan? Mars po. O, si Mars. Nakapagpasalamat ka na ba sa magulang mo? Anong sinabi mo sa kanya? Nagpapasalamat po ng magulang mo kahit po. Kasi po kami, ganito po yung narating mo ngayon. Naranasan mo ba na pumapasok ka na walang makain sa loob ng eskwelahan? Walang baon? Isa-isa po. Nagrereklamo ka? Hindi po. Tama. O, tinanong ko lang. Kasi mga bata ngayon iba Gusto nila malaki ang baon. Ako dati, kahit wala akong baon, mas umiiyak ako na hindi ako makakapasok, na maka-absent ako. Sabi ko nga sa inyo, gaya ng sinabi ko earlier, kapag tumigil ka dahil sa hamon ng buhay, sa hirap ng buhay dahil walang baon, paano na yung pangarap nyo? Mawawala din. Diba? Kaya please, mag-aral. Tama yung sinabi ni Kap kanina, bawal mo na ang boyfriend. Kasi nandyan lang yan, boyfriend at girlfriend. Nandyan lang yan. Nakaantay yan sa tamang panahon. Okay? Pero pag yung pag-aaral, pag nawala, mahirap balikan. Masasayang. Kailangan sungkitin nyo muna yung rurok ng tagumpay. Hindi naman kailangan na maging mayaman kayo balang araw. Ang gusto lang ni Mama at saka ni Papa, makapagtapos kayo, makapagtrabaho kayo, at meron din kayo ma-provide doon sa magiging magkaroon kayo ng pamilya. Na hindi nyo na magaya yung hirap ni Mama at saka ni Papa. Katulad po, nanay, huwag din po tayong mapagod para sa mga anak natin, ha? Alam po kung gaano kahirap dito sa kabundukan. Sabi ko nga po sa inyo, ang iilan dito natulungan ko na yung mga magulang, mga kamag-anak. Hindi ko man kayo lahat matulungan, darating at darating yung panahon, mabibigyan ko rin kayo. Pasensya sa abot ng aking makakaya, at kung sino lang yung aking nabigyan, darating ang panahon. Pagdating ng panahon, nga, baka kayo din. Okay, hindi ako nangangako sa mga masipagtapos, kasi ako ay meron na ring napatapos. No? Baka isa sa inyo matulungan ko din. May awang Panginoon Diyos. Okay, maraming salamat. Hindi ko nahabaan para baka may maabutan tayo ng super init. Maraming salamat and God bless us all. Maraming salamat po, Ma'am Lori, sa pagbibigay ng inspirasyon sa ating mga mag-aaral na siguradong dadalhin nila hanggang pagtanda. Bilang pasasalamat, inanyayahan ko po si Service Edward D. Manalo upang igawad ang sertipiko ng pagpapahalaga sa ating panauhing tagapagsalita.
igawad ang inyong certificate. Okay. This certificate is proudly awarded to Lori Aquino Talita for generously sharing your time, namin sa expertise as guest speaker during the second commencement exercises, 5th moving up ceremony, and 7th recognition day with the theme Henerasyon ng Pagkakaisa, Kagapay ng Bagong Pilipinas. Given this 14th day of April 2025 at Sapangwak High School, Porac, Pampanga. Signed by our school head, Sir Vince Edward G. Manalo. Maraming salamat po, Ma'am Lori. Bilang
Manalo para sa kanyang State of the School Address. Magandang umaga po. Good morning. Magandang umaga po kay sa ating guest speaker, Madam Lori A. Talita. Sa ating guest of honor, our PTA President, Evelyn S. Santiago. Ang barangay captain natin, si barangay captain Solis. Sa mga magulang, sa mga graduates and completers, at sa mga magulang na nandito, sa aking mga kapwa guro, good morning. No? So, ang state, ang SOSA, no, kung yung si Presidente, every quarter, nagre-report siya, even sa school, katapos ng school year, nagre-report po kami bilang school head sa inyong mga magulang po. Kasi hindi naman po madalas sa inyo laging nandito, no? Mahilan-ilan lang yung nakikita kong laging pumapasyal. So, dumating ako dito last 2 years ago, so ito yung pangalawa, and then yung pangalawang graduation exercise dito sa Samangko High School. Kung makikita nyo po, last year pa po, yung mga nauna yata na mga computers noon, gumagamit pa lang sila ng mga stage na kawayan niya. Kapag inabot na ng araw, naiinatan na tayo. So, kung makikita nyo po, okay na po tayo dito. So, last year pa po ito. Pero ang pinaka malaking proyekto po natin na natapos this school year, ito pong ating school building. Kung makikita nyo po. Ito po ito ko ulit. Pagdating ko dito, natatnan natin yung mga bata, no? Sa pamamagitan ng pag-laser folks, nasa ano kayo, mga tolda, no? Yung may yero doon, tapos doon, sabi ko, sobrang init naman. So, nalungkot tayo, pero after 2 months lang, buti dumating si Deta Pineda, tapos sabi niya, kung meron daw gustong kumanta, ulitin ko lang. Ang ganda kasi ng kwento doon, si Rabil. Palakuhan natin si Rabil. Sa pamamagitan ng paglalak po ng barang yan, nabuksan yung problema o pangangailangan ng school namin, which is school building. So, titingnan niyo po yung mga school dito, parang limit po, di ba? Kasi po, kailangan po talaga ng mga estudyante yung tamang espasyo ng classroom. So, meron na tayo. So, pasensya na sa mga nag-graduate. No, hindi na nila mararanasan yun dyan. Pero meron na po tayo sa paparating ng mga grade 7, 8, 9, and 10. Diyan po sila magpupwesto. Merong plano na po yung mga teachers na iikot po yung mga bata para ma-experience naman nila sa mga bagong classroom natin. So, magpasalamat po tayo sa Diyos at kay Coach Deta Pineda sa kay Ramil dahil sa kanta niya, nagkaroon tayo ng school. Next po na isa pa rin major project na nangyari na natapos this year yung water solar pump natin na magmumula din sa tubig bukal, pocket po dito sa school natin. So malaking tulong po yung tubig kasi unang-una ang hirap po na pumilos, especially mga teacher. Pag nasi-CR yan, tapos wala na kami madatnan na tubig, kawawa po ang mga teachers pati mga estudyante natin. Di ba po, experience natin dito, lalo dito sa bundok, mahirap yung tubig. So ngayon po, basta pag umaraw, unlimited na yung tubig natin dyan. Kasi problema ko na nga eh. Sabi ko, magpalagay na lang yata ng swimming pool para hindi masayang ng tubig. Even yung mga community, pwede kumuha yata ng tubig. Pero sabi ng may project, aayusin pa daw para maging mas organized po yung pagkuha ng tubig dyan po. Sabi na naman po na yung barangay kapitan, ay barangay captain natin, mag-aano pa siya ng maraming patubig kasi hindi sapat po yan. Na po, sa school lang, saka sa mga karating na bahay lang po. So palakpakan natin ang sure water dito. Good morning po. God bless us all. Congratulations sa mga bata. Maraming salamat po, Sir Vince. Parang kay ganda sa panaginip mo sa bilang doon ay dumating ang bigla sa aking sanang pagkasabi ang buhay sa isang pangarap ako'y nalilito.
makakakita sa isang pangarap. Ako'y naniniwala, hindi ako titigil hanggang aking makakaya. Unti-unting mararating, tagumpay ko'y makikita. Patuloy maraming bagong tagumpay sa isang pangarap. Ako'y naniniwala, ako'y lilipad at ang lahat makakakita sa isang pangarap. Ako'y naniniwala, hindi ako titigil hanggang aking makakaya. Unti-unting mararating, tagumpay ko'y makikita. Patuloy ang paglaban. Patuloy Nais ko lang ibigay ang kahapon ng mga halos ko. Dahil sa'yo ang aming pag-asay, ang ibig ko'y para sa'yo. At kung maubos ang tinig, di magsisisi dahil iyong narinig mula sa langit mo. Thank you. Masabi ko sa'yo ng harapan. Ano kita kailangan? Ano ibig ko'y para sa'yo. At kung maubos ang tinig, di masisisi dahil iyong narinig mula sa langit mo. Salamat, na si Ginang Evelyn S. Santiago, ang ating PTA President ngayong taon para sa pangwakas na pananalitan. muli magandang umaga po sa mga magulang, sa ating mga teachers, sa ating principal, sa lahat ng panauwi pagnangan
Miss Glory. Ako po ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat sa araw na ito na maging guest of honor. Sa espesyal na okasyon ito, ito ay isang karangalan na makasama ang natatanging mga panauwing pasangan sa araw na ito. Sir, ang ating principal, maraming salamat po sa pag-anyaya po sa atin. Sa akin po kayo dito po sa harapan ninyo bilang isang magulang at pipili. Hindi ko po sukat nakalain na ako po ay tatayo sa inyong harapan. Ngunit ito po ay malaking karangalan po para sa akin na makasama ang mga bata na nagsisipag sa boss, mga kapwa ko magulang. Sana patuloy natin na gabayan ang ating mga anak hanggang matupad nila ang kanilang mga pangarap. Hindi natin mayalis bilang mga magulang na nagabayan natin sila kahit man sila maglako. Muli, ako ay higit na nagpapasalamat sa mga minamahal na guro na walang sawang sa pagtuturo sa mga bata dito po sa amin sa barangay Sapang Uwak. Bagamat po, napakahirap po ng taon, pero nakita ko po ang mga pagpursige po nila. Kaya po, maraming salamat po mga minamahal na guro. Sana huwag po kayong magsawa po sa mga bata dito po sa amin sa barangay Sapang Uwak. Muli, nais kong may ipaalala sa mga magsisipag kapos. Ito lamang ay isang palaala. Bagamat na kayo ay mag-aaral ng saluba. Lubos ako nagagalak at nagpapasalamat sa pagkakataon na makasama kayo sa espesyal na okasyon ito. Ang pagkatapos ay isang malaking tagumpay at ako ay tunay na na-expire sa inyong dedikasyon at pagsisaga. Habang kayo ay patuloy sa inyong paglalakbay, ako ay nais na ipalaala sa inyo ang buhay ay isa'y puno ng isang hamon at oportunidad. Ngunit sa pamamagitan ng inyong edukasyon at pagsisaga, kayo ay may kakayahan na makamit ang inyong mga pangarap sa buhay. Sa huli, ako ay nais na ipalaala sa inyo ang inyong pagtatapos ay hindi lamang isang tagumpay para sa inyo, kung hindi pati sa inyong mga mahal sa buhay, lalo-lalo na sa inyong mga pamilya at sa komunidad. Kayo ay may kakayahan na magbigay ng expression sa iba, lalo-lalo na sa kapwa ng mag-aaral. Muli, mabuhay kayo at ipagpatuloy ang inyong mga pangarap. Huwag lamang ninyong kalimutan ang mga payo ng inyong mga magulang sa mga kayo dakong magpunta. Ito ay isang palaala na para kayo ay hindi mapunta sa anumang gawain. Mag-ingat sa mga desisyon o gawain ninyo. Siguraduhin na ito ay makakabuti sa inyo at sa iba. Magtiwala kayo sa inyong sarili at huwag matakot at maghamon na darating sa inyong buhay. Muli, maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. So ayan po mga kabayan, after po ng graduation natin ay namigay po tayo ng pa-Jollibee sa ating mga mas pagtapos. Yung ating munting i-share din po sa kanila. Kasama din po yung ating mga teachers. So
Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.